Magandang araw sa lahat. Welcome sa episode na 'to ng ating podcast na pinamagatang Real na Real Tayo, Work Opportunities and Life as a RadTech here in the Philippines. Sa episode na 'to, pag-uusapan natin ang mga tunay na karanasan, mga trabaho, at mga oportunidad ng isang RadTech dito sa Pilipinas. Pero bago pa natin simulan ang lahat, kami ay magpapakilala muna. Ako si Rian. And ako naman po si Sandra. And ako naman po si Kim. At kaming tatlo po ay pare-parehong nasa kursong BS Radiology Technology. Bago po tayo magsimula sa segment, brief explanation lang po ng RadTech sa mga viewers. Ngayon nakilala niyo na kami, ang mga gandang host ng podcast na ito. Kasi syempre, we have to break the stereotype surrounding us RadTech na kesyo, talagang daw tayo, and all. Radiologic technologist is a healthcare professional. Hindi po kami technician ng radyo. We perform imaging tests and we make sure na safe, comfortable, and nasa right position ang pasyente during any imaging procedures. Ayun lang naman. Sounds very easy, but trust me, it's not. Once you study radiology technology, you'll question your life decision. But of course, you'll enjoy the process kasi like every other health department, we hold such an important role in the medical. So, dahil nga sa nasabi na nga ni Kim kung ano nga ba talaga yung mga RadTech, aalamin naman natin ngayon kung ano nga ba talaga yung importance nila sa healthcare. Ang mga RadTech ay tinatawag na eye of the medicine dahil ang mga RadTech ang daan upang makita ng mga doktor ang loob ng katawan ng pasyente nang hindi kinakailangan ng operasyon. Mahalaga ang mga ginagawa ng RadTech dahil silang nag-ooperate ng mga machine katulad na lamang ng MRI, X-ray, or CT scan upang makabuo ng malinaw na image na ginagamit upang maging accurate ang diagnosis ng mga pasyente. Bukod sa technical aspects nila, sila rin yung responsable sa kaligtasan ng pasyente laban sa panganib ng radiation na sa pagbibigay ng kalinga habang sinasagawa yung mga procedure. So, ngayon, dahil nga nalaman na natin kung ano nga ba yung RadTech at kung anong halaga nito, ang tanong, bakit nga ba tayo pumasok sa kursong ito? So, ako, pinili ko to kasi naging interested ako sa mga ginagawa ng RadTech. Simula nung nakita ko kung paano sila nag-ooperate ng mga machine sa hospital. Ikaw, Rian, anong reason mo? Next. Actually, psych talaga yung first choice ko. Pero based sa mga na-research ko, marami kasing kumukuha ng psych na course. So, in the future, possible na magkaroon ng mga problem kapag kumuha ng work, like labanan sa dami, ganyan. So, naghanap ako ng alternative na course. Alternative, pero ayun, naghanap ako ng course na related pa rin sa med. And doon ko na-discover yung RadTech. And mas nagustuhan ko siya kasi nakita ko na mataas na yung sahod niya sa abroad. Ikaw, Kim, ba't ka nag-RadTech? Ba't ayun yung pinili? As for me naman, sinadjust ni ng mama ko kasi maganda daw po ang salary abroad. And ako naman, nag-agree lang kasi mother's knows best po din. So, hindi ko naman po ina-expect that so far. Nagugustuhan ko ang program na RadTech. Pero we'll see sa second year and the following year. And at first, wala talagang nag-inspire sa akin po to pursue radiology. Pero ngayon, I'm seeing the reason on why should I finish this program kahit marami ng doubts pumapasok dito. So, ayun. So, enough about I think it's time to introduce our guest. So, ayan, iba-iba talaga tayo ng reason. Ngayon, ipapakilala na natin kung sino nga ba yung guest natin. Aming pinapakilala ang aming espesyal na panauhin na si Ma'am Leia.
Hello po. Hello po, good afternoon. Hello po, ma'am. So may gusto po ba kayong itawag namin sa inyo or okay na po kayo sa, Ma'am Leia? Okay na ako sa Leia. Okay po. Okay po, Miss Lei. So, thank you po ulit sa paglaan ng time para sa interview na 'to, para sa podcast po. And marami-rami po kaming, gustong itanong po sa inyo and okay lang po ba yun? Yung marami po kaming mga itatanong sa inyo? Yes, okay lang. Okay, so for the first question, ma'am, puwede niyo po bang, i-share kung kailan kayo nakapasa ng board exam for RATEC po and ano po yung current role niyo ngayon sa or kung may specialization po ba kayo or sa work? My name is Lea Susain Anore and nakapasa ako ng board exam for December 20 nag-o-take February 2025. And ang current role ko ngayon is RadTech sa isang clinic. So, iniikutan ray, mobile X-ray, and ultrasound. Okay, so RATEC po pala kayo ngayon sa isang clinic. How about naman po sa workplace and experience, ma'am? Like, saan po kayo kasalukuyang nagwo-work ngayon and ilang taon na po kayo ngayon sa work niyo? Currently working ako dito Clinics and Allied Services Incorporation. Actually, hindi pa siya masyadong kilala pero unti-unti na siyang nakikilala since part siya ng isa sa pinakamalaking company dito sa Pilipinas. And bilang RadTech dito, ang trabaho ay umikot sa ibang lugar sa Pilipinas para mag-X-ray ng mga staff. And ang challenges dito siguro minsan pero worth it. So, thank you po sa sharings niyo, ma'am. So, may another question pa po kami pero si Sandra na po yung magtatanong sa inyo. So, ayan, dahil nakilala na nga po namin kayo, magkakaroon naman po tayo ng Q&A about sa experiences mo po sa job opportunities and employment settings as a RadTech. Ready na po ba kayo? So, So, sa workplace po, so ang tanong ko naman po ay, aside from the usual big hospitals, ano-ano po ba yung talagang yung mga lugar na pwedeng pasukan ng isang RadTech? Is it just clinics and diagnostic centers or there are other hidden options? Pagdating sa jobs, actually madaming job ang pagiging radiologic technology. Hindi lang kayo basta sa Manila. Pwede din kayo actually magturo, pasok kayo sa education. Yung mga prof nyo, yan ang ginagawa. Pag nakapasa kayo ng RadTech, pwede Radiation Protection Officer. Another pag-aaral yon pero mabilis lang yon. Pwede din kayo maging researcher, pwede kayong pumasok bilang RadTech sa DH, pwede kayong pumasok bilang RadTech sa hospital, which is common. Pwede kayong pumasok bilang RadTech sa clinics, very common din. And of course, pwede kayong pumasok bilang RadTech sa ibang bansa. Pero meron siyang different exams country. So, ang pagiging RAD, hindi lang itigil after mong makapasa ng exam. Because pag ikaw ay RadTech, continuous ang learning mo at hindi pwedeng maging stagnant ang learning mo because ang field
is all about innovation and all about technology. And technology, when technology hindi siya pag-advance at itigil ang technology sa pag-evolve. Sa ospital, ang pinaka mag-upgrade ay part ng radiology. That's a great list po. It's good to know na marami pong pwedeng pasukan yung mga RadTech after ng graduation. Now, let's talk about the big choice every RT makes naman po. Public versus private po. So, nagkakaroon na po ba kayo ng experience to work in a private or public hospitals? In your experiences po, ano po yung main differences ng pagtatrabaho sa public at private institution, whether it's the workload po ba or the equipment or even just the daily vibe of the work? Ang pagkakaiba ng public and private 'pag nag-work ka sa ospital ay wala naman o kung man very konti kasi in my own and in my experience lang, medyo mas advance yung system ng private to public. Ang public ako medyo may pa sila. Pero dun sa private, medyo mga system nila. So, sa private, parang lahat ng radiology dun, the system, the procedure, meron ka ng sinusunod para maging maayos lahat. Tapos sa public, medyo manual ng konti pero kaya naman na ng RadTech. And it's about kung nasaan ka, kung nasa public ka ba or nasa private. It's all about the adaptability of your skills. So, yun lang siguro yung pagkakaiba niya sa system. And siguro, sahod. Siyempre, alam na, ang sahod ng public since government ay medyo competitive compared to private. Pero when it comes to quality, I think mas competitive ang private kaysa sa public. When it comes to private, competitive ang public kaysa private since government. So, tama po ba yung pagkakarinig ko po na na-experience niyo na rin po sa public? Or Yes, parehas unang po? second internship ko is public. Since nakita niyo na po parehas yung or na-experience niyo na po parehas sa public and private, which one do you think challenge you more po as a professional? I think mas na-challenge ako sa public kasi manual ang system nila. Pero meron pa rin silang system, kaso medyo manual nga. And then sa patient, kasi maraming patient. So, yun. Thank you po for sharing your workplace and all. So, of course po, hindi mawawala sa kahit anong profession ang work environment. So, as a RadTech student po na wala pang masyadong exposure sa actual hospital or clinic setup, gusto lang po namin malaman paano po naka-arrange yung shift at duty ninyo sa workplace, especially as someone po na nagwo-work na po. Yung about sa duty, Yes. okay. So, yung duty ko, since nandito ako sa clinic, wala akong night shift. Yun naman ang pro ng pagiging clinic RadTech.
wala kaming night shift. Pero kung mag-hospital ka, of course, meron kayong night shift and minsan iba-iba din yung, shifting kada week, kada month. So, mag-a-adjust yung body mo unlike sa clinic na meron siyang fixed na schedule. Okay, thank you po for sharing that. So, I think if someone na naghahanap ng work na medyo madali-dali, gustuhin parang mas magandang choice if clinic kaysa sa hospital, considering po na may night duties and hindi po fix yung mga schedule. So, kung meron man mga like student diyan na kakatapos lang po ng ng board nila, I think ever na magandang choice yung clinic lang. So, given po yung setup na yun, paano naman po nagwo-work yung teamwork sa workplace po ninyo? When it comes to teamwork, of course, meron tayong team lead, which is the chief rep. So, always kayong mag-rely sa bawat decision niya and of course, part din yun ng pag-respect nyo sa kanya as your chief and as your senior. And when it comes to your co-RadTech naman, napaka-importante ang collaboration and pagtutulungan. Yun, kasi para-parehas kayong RadTech. As much as possible ay magtulungan. Kasi pare-parehas tayo ng trabaho. Yes, I totally agree with. So, si Rian naman po yung magke-question po sa inyo. Thank you po. So, para po mapalalim po natin yung pag-uusap po about sa experience, ang tanong ko po, sa journey niyo naman po as a RadTech, ano naman po yung pinaka hindi niyo makakalimutan na situation or experience? I think nung nag-aaral ako, kasi for me, pinaka-challenging is nung nagre-review ako ng board exam. But in my experience, it's my happiest also na journey nung ako'y RadTech, student RadTech. Because syempre, pag nagre-review ka ng board exam, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo, hindi mo alam kung anong result. But ang isa kong natutunan nung ako ay nagre-review ay i-enjoy lang ang bawat journey na meron ka. No, because doon bumababa yung pressure, bumababa yung stress. Kung ano yung meron ka ngayong araw, yan lang yung gawin mo ngayong araw. And wag masyadong overthink sa mga bagay-bagay. Because kung talagang para sa'yo ay bibigay talaga yan ni Lord para sa'yo. And of course, ang journey ng RadTech is katulad lang din ng ibang mga tao. Roller coaster. Lahat may challenges, lahat may problems, pero meron din namang mga blessings. Another question, ma'am, like follow-up question lang po based sa answer niyo. Ano po yung mas mahirap? Yung nag-aaral po ba kayo or yung nag-work na po kayo? Ang hirap ng tanong kasi parehas siya. Pero sige, kasi iba ang pressure kapag nag-aaral ka. Kasi kailangan, lalo pag may exam, kailangan basahin yung libro, kailangan basahin yung lecture, kailangan mong lahat, kailangan mong gawin para makapasa. So, medyo mahirap kasi minsan nag-overload ang utak natin. Okay, so, for the next question, ma'am, si Kim naman po yung magtatanong sa inyo. So, building on that answer po na question po ni Rian sa inyo, ano po yung mga challenges na sa tingin ninyo ay talagang nakaka-shape
or nakaka-build ng skills ng isang RadTech, especially po for fresh graduate na nagsisimula pa lang po sa clinical setting. For me, yung real life. Kasi totoo yon, hindi lahat nasa libro. Minsan, you have to do on your own, you have to research on your own. Pero magre-rely sa sa standard protocols and standard compliances. So, yun ang medyo challenging, yung real life talaga. Kasi hindi ka lang basta RadTech. Minsan nagiging ano ka din, nagiging maintenance ka din ng machine. 'Pag may nangyari sa machine, dapat alam mo kung ano nangyayari sa machine. And when it comes to patient, dapat alam mo din kung ano yung pangangailangan nila habang nasa procedure. Okay, I totally agree with that. So with all those challenges po sa profession na ito, included po doon of course ay mga stressful situation na mahirap iwasan. Sa dami po ng stressful natin or paano niyo po siya handle, and do you think po ba that this kind of experiences affect retention? Like, magiging factor po ba siya kung bakit karoon ng shortage ng GradTech dito sa Pilipinas? Yes, nagiging challenge yung ibang stress factors dito sa Pilipinas, no? Yung mga nararanasan ng RadTech na stress. Siyempre, in my experience, kasi kapag ikaw ay RadTech, minsan admin ka na din. You have to do everything like paperwork, patients, machine, kailangan mong i-comply lahat ng yan, and minsan sabay-sabay siya. Siguro, hindi naman ako masyadong na-stress kasi siguro iba-iba tayo ng coping mechanism pag nai-stress. So, ang ko sa work, hindi ko dinadala sa bahay. Ang problema ng work, hindi ko dinadala sa bahay. At ang problema ng bahay, hindi ko din dinadala sa work. It's all about professionalism, it's all about adaptability, and skills din kasi siya. So, yun lang. So, professionalism talaga po ay very important once na nandun ka na sa situation na iyan. So, ayun po, thank you po for sharing your stressful or mga challenges po sa workplace ninyo. So, si Rian po ay magtatanong po sa inyo about sa mga migration trend na medyo mainit-init na topic, lalo na po dito sa Pilipinas. Okay. So, ito po, hindi naman po natin madedenay na marami din talagang RadTech na after pumasa or magkaroon ng 1 to 2 years na experience dito sa Pilipinas is nag-a-abroad na po. Kayo po, ano po bang perspective nyo dito? Or if okay lang po itanong, may plans po ba kayong mag-abroad or dito na lang po talaga kayo sa Pilipinas? Hindi natin masisisi yung iba nating kababayan o kabaro na RadTech na nag-iibang bansa, because actually mas malaki talaga ang sahod sa ibang bansa. Dito kasi ang mga healthcare sa Pilipinas, nakakalungkot man sabihin at isipin, mga underrated po talaga. Lalo na when it comes to salary. Pero ang workload, grabe, ang workload ay madami. No? So, yung pangingibang bansa, siguro depende sa perspective ng isang RadTech. Minsan kasi may mga
sila na kailangan po na sa kanilang pamilya at sa kanilang sarili. And sa akin ay wala akong balak mag-ibang bansa. Okey na ako dito sa Pilipinas because, um, gusto ko makasama ang family ko and alam ko kung nasaan man tayo ay pagpapalain ng Lord. So, ayun po, it's good to know na dito po kayo sa Pilipinas kasi parang sa ngayon po, sa nangyayari po sa bansa natin ngayon, parang ang rare po na maka-encounter ng isang tao na gusto dito sa Pilipinas mag-work and hindi sa ibang bansa. Pero ayun nga po. Thank you po. Sa ngayon naman po, may mga hinihanda po kaming little games para sa inyo. And if okay lang naman po, kung okay lang po ba mag-participate kayo, like ano lang naman po, simple lang. Okey, Para lang po ma-lighten yung pag-usap. So, hello po. Nag-prepare po ako ng mga questions. Laro po natin ngayon is guilty or not guilty lang naman po. So, ready na po ba kayo? puwede na. So, yung first one po, guilty or not guilty. Nakakatulog po ba kayo habang nasa duty? Guilty. So, next po, guilty or not guilty. Nakapag-repeat ka na ba ng x-ray kasi nagkamali ng positioning sa una? Not guilty. Wow! Wow naman. How about this po? Na-experience mo na po ba yung mag-second guess or magdalawang isip kung kailangan ba talaga i-repeat yung procedure or pwede na po yan? Tititigan mo po yung monitor ng 5 minutes. Guilty. So, eto po, common naman po 'to. Guilty or not guilty, nakakalimutan pong maglagay ng L or R marker sa image kaya kailangan ulitin. Not guilty. Ay, wow! So, next naman po is last one, favorite ko po 'to. Sinasabihan mo na yung patient ng hinga ng malalim, pigil, pero sa loob-loob mo po, wait lang, hindi pa po pala ready yung machine. Guilty. So, ayan, at least we know na our patients have a great ng capacity po, 'di ba? So, thank you po for being a sport and it's good to know po na kahit pro na po kayo as a RadTech, nagkakaroon pa rin po ng mga moments. So, patapos na po tayo sa podcast na po na ito. So, segment 4 na po tayo. So, mag-recap lang po ako ng mga key points na natakal po natin sa podcast na ito. So, from job opportunities in the Philippines and abroad na very hot topic, lalo na sa mga students and professional na nasa medical field. And also naman napag-usapan natin po yung employment setting where na-share ng ating guest ang kanilang clinical setting, shift, and how they work as a team sa radiology department. And for that, meron na tayong alam sa kung ano yung magiging cycle ng ating work as a future medical professional. And syempre, iba-iba din ang experiences ng iba graduate. So, dapat open pa rin tayo sa perspective and per experiences po nila. So, for listeners, especially students who are still exploring their career path, maybe if this is your sign to consider radiologic technology na because this is a field that is both challenging and fulfilling
and it plays a very important role in healthcare. So, ang sabi po ni Kim, meron daw po ba kayong final message for the aspiring RadTechs po? Right stage sa mga aspiring RadTechs because in the future, kailangan nila tayo and huwag kayong panghihinaan ng loob. So, thank you so much po for sharing your time and experiences with us. And we learned a lot of things on what it takes to be a rad tech here in the Philippines today. Very inspiring message that I know for sure ay tatatak sa amin as a student and as an aspiring radiologic technologist in the near futures.